Ating kababayan nagrereklamo sa masikip na trapiko sa Metro Manila. Ganun din po yung kakulangan po ng public transport dito po sa National Capital Region. Araw-araw na lang po nating naririnig po yan sa ating mga kababayan. Pero meron na tayong available pong public transport na hindi masyadong nagagamit po na ating mga kababayan. Hindi masyadong nababalitaan. Pero available po yan. Ito po yung Pasig River Ferry Service. O Pasig River Ferry o Pasig Ferry, kung gusto niyo itawag po dyan. Tumatakbo po yan sa kahabaan po ng Ilog Pasig. At ang niyang rota ay 26 kilometer po ang haba. Mula po dyan si Escolta. Yung unang istasyon po nila dyan, dadaan po yan sa Loton, sa may Quinta Market, sa PUP, Santa Mesa, then sa may Santa Ana, at dyan po sa may Lambingan Bridge sa lungsod po ng Manila. Pagkatapos po niyan ay sa Mandaluyong, may istasyon po sila sa Hulo. Susundan po ng istasyon naman po sa may Makati, yung Guadalupe, at yung Valenzuela, yung lugar po ng Valenzuela tawag po nila. At sa bandang dulo, ang mga istasyon naman po matatagpuan sa Pasig, sa may Bunga, San Joaquin, Kalawaan, at doon po sa dulo na Pinagbuhatan. Bukas po itong Pasig River Ferry System po natin, sa Lunes hanggang Sabado, araw-araw po yan. Mula alas 7 po ng umaga hanggang alas 5:30 po ng hapon. Sa ilalim po ng pamamahala ng Metro Manila Development Authority. At sinabi nga po ng MMDA earlier part of the year, ngayong taon na to, na may plano po silang magbukas pa po ng 3 istasyon. Diyan po sa may Intramuros, dito po sa may Bridgetown, Pasig, nagiging pasyalan po yan, hanggang doon po sa may Marikina. Wala lang po tayong update kung nabuksan na po itong 3 ito. Lalo na po sa Marikina, karaan po yung mga pagbaha at bagyo, Dahil may konting problema po dito. May parte po yata dyan sa ilog na sobrang mababaw. Baka sumayad po yung ferry. Kailangan ayusin po nila yung palalimin bago buksan ito. So, tingnan natin kung makakakuha po tayo ng update kung nabuksan na po itong 3 yan. Nito ngang binisita po tayo ng maraming bagyo. Dumami pa nga po ang mga basura at mga water lily po, nagkaalat po sa ilog, di ba? At medyo nakaka-apekto po yan sa schedule po ng ferry. Pag masyadong makapal po ang water lily at mga basura na nagkalat, itinitigil po nila ang biyahe ng ferry dahil posible po kasing sumira sa hélice po nung kanilang ginagamit na barko o bangka. Pwedeng pumulupot po yung mga basura, lalo na yung plastic. At yung water lily na yan, ang kapal-kapal po niyan, baka mabali, masira po ang hélice. Alam po ba ninyo na libre po ang pasahe sa Pasig Ferry? Di ba? Hindi po alam po yan ng karamihan. Pero kung kayo po yung nakakapanood mga vlogger, sumasakay po sila dyan. Nagugulat po sila na libre pala po itong Pasig Ferry. Sa mga pumapasok po sa Intramuros, o Binondo, o dyan ka Santa Mesa, PUP, eskwela o kaya trabahador, malaking tipid po ito, di ba? Sa halip na sumakay pa kayo ng LRT, MRT o bus o TNBS o ano pang uri ng sasakyan na magbabayad kayo, ito libre pasahe pala. At mula pa po ng 2019 bago mag-umpisa pandemic, libre na po itong Pasig River Ferry. Di ba? So kung kayo po ay nakukulangan ng public transport at ang inyong pupuntahan naman ay isa po rito sa istasyon, malapit po dito sa istasyon ng Pasig River Ferry, ito na po napakagandang alternative. Bukod pa po sa walang bayad, wala rin traffic dahil wala naman traffic sa Ilog Pasig. Sila lang po ang dumadaan po dyan. Hindi ho kayo maiipit sa traffic. Hindi ho kayo maiinis. Hindi ho kayo maiinit. So ito siguro ang dahilan kung bakit napansin po ng MMDA na medyo lumaki po ang bilang ng gumagamit po ng Pasig Ferry.
mula po sa 170,000 noong 2022, naging 254,000 nitong 2023. At mukhang 2024, patuloy na lalaki po ito. Para po pagandahin po ang Pasig River Ferry, binubuo ngayon po ng Department of Transportation o DOTR itong Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry System o MAPALA, o kaya lalawakan po nila ito. At maitutulad daw po ito dun sa sistema po sa Bangkok Chao Phraya River o kaya yung New York Ferry System. Ambisyoso itong plano, no? May budget daw po itong 15 to 20 billion at maglalagay po sila ng mga barkong electric na patatakbuhin po nila at magdadagdag daw pa raw po ng istasyon. Hindi raw po ito disenyo para sa turista, kundi para po ito gamitin pang araw-araw ng ating mga commuters sa kanilang biyahe. At gagawin din po itong intermodal. So karamihan po ng mga istasyon po dyan, magkakaroon po ng koneksyon sa iba pong uri ng transportasyon. Hindi lang tricycle, kundi mga jeep, mga bus, baka pati tren, may konekta po nila yan. So maasa po ang DOTR na ang Mapala Ferry ay magiging major route po o major transport sa Metro Manila, Cavite hanggang Laguna, lalo na po kapag naganap po itong binabalak po nilang maging may high capacity dahil mas malaki po yung barko, high frequency dahil dadalasan po nila ang biyahe, at low carbon emission dahil electric. Abangan po natin ito at sana po mga kababayan po natin, umpisahan nyo na pong tignan po ito, baka pwede nyo pong gamitin para naman po makaluwag-luwag kayo sa traffic at mabawasan din ng po yung sasakyan na gumagamit sa major thoroughfares po natin.